Hi everyone, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. So meron tayong babasahing comment sa video na ito. Itago ko lang ang pangalan niya. Sabi niya, Ma'am, as lang po, may anak ako sa ibang babae. Sa makatwid, illegitimate child. Pwede ba yon, ma'am, maipasok sa beneficiary ko? Below 10 years old pa lang siya. Please, ma'am. Yes po, ang illegitimate child ay pwede po nating maipasok yan sa iyong dependent sa SSS. Pero depende, no? Bakit depende? Mamaya malalaman natin kung makakapasok pa ba siya or hindi na. So ito yung magiging dependents nyo sa SSS, no? Below 21 years old, legitimate, legitimated, legally adopted, and illegitimate children. Pangatlo, unmarried and not gainfully employed dapat ang inyong dependents. And if over 21 years of age, he or she is congenitally or while still a minor has been permanently incapacitated and incapable of self-support physically or mentally. So ito yung mga qualifications para makapasok siya as dependents. And pasok naman dito ang illegitimate child. Pwede siyang ipasok as dependents. Ngayon, dito na tayo. Sabi dito ni SSS, only the 5 youngest minor children qualify for the dependents pension with no substitutions allowed. Hanggang 5 lang po ang dependents na pwede nating ilagay sa SSS. At laging uunahin dito guys ang legitimate, legitimated, and legally adopted. Panghuli po ang illegitimate child. Let's say for example, meron ka pong legitimate na, no? Anak mo sa legal wife mo. Meron kang legitimate child na below 21 years old na pasok pa sa pagiging dependents na 5 sila. Kapag pareho silang pasok guys, wala ka ng slots para sa iyong illegitimate child. So, hindi mo siya mapapasok as dependent mo sa SSS. Nagigets mo? Pero for example, meron kang 3 legitimate child, anak mo sa asawa mo, 3 pasok as dependents. So, meron ka pang 2 slots. Tapos, let's say for example, meron kayong legally adopted na pasok din as dependents. So, kukunin niya yung slots. May isa pa. Ngayon, dito na, pwedeng maipasok mo ang iyong illegitimate child, ang anak mo sa labas. Tsaka pa lang siya makakapasok. Lagi pong panghuli ang illegitimate child. Depende na kung meron pang slots doon sa 5 dependents mo with SSS. Ngayon, pagdating naman po sa dependents pension, 10% of the monthly pension or 250 pesos, whichever is higher, for each minor child. Okay, kung magkano yung monthly pension mo, 10% doon, bawat dependents pension mo. Pero, pagdating po sa illegitimate child mo, sa anak mo sa labas guys, 50% lang yon, kalahati lang. For example, meron kang monthly pension na 5,000 pesos. So, ang 10% ng 5,000 pesos is 500. Yun yung marireceive each of your dependents. Legitimate child, no? Let's say, ito legitimate child mo yan, ito illegitimate child mo. So, 500 to, 500, 500, 500. Tag 10%, no? Pagdating kay illegitimate child, ang marireceive niya lang po is 50% ng natatanggap nila. So, ang marireceive niya lang is 250 pesos. Hindi po siya same amount doon sa mga legitimate na anak mo. Laging kalahati lang po ang kay illegitimate child or yung anak mo sa labas. Alright, so nagigets niyo po ba? So yun po ang pinagkakaiba kapag meron kang illegitimate child versus doon sa legitimated child mo. So, pabor pa rin talaga pagdating sa legitimate child. Kagaya na lang ng dapat si legitimate child ang mauna, makakapasok lang illegitimate child kapag may slots pa. Pagdating naman sa dependents pension amount, 50% lang ang kay illegitimated child versus doon sa matatanggap ng legitimate child niyo. Okay? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. Sana may natutunan kayo. God bless you all.